for unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. Nako po. 1. Former Undersecretary Patay ka dyan, bossing. Bernardo. Yari ka. Number 2, Senator Emmanuel Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Po, mga kababayan, lumabas na po yung paunang listahan ng ICI na kung saan dumulog dito sa opisina ng Ombudsman, mga kababayan. Na kung saan dinawit niya ito yung pangalan nila Saldico, itong sila Lipana, sila Bernardo, tsaka itong sila Alcantara, at tsaka itong si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Villanueva. Ano, ang matinding problema dito, mga kababayan, okay lang kung itong sila Saldico, sila Bernardo, sila Lipana, sila Alcantara, sa Bulacan District Engineering Office yung mga yan nagtatrabaho dati. At saka itong yung dati dyan, yung mga dating ex-congressman, ex-COA commissioner, ang matindi uri dito, mga kababayan, dinawit dito itong dalawang senator na si Senator Joel Villanueva at saka si Senator Estrada. Iyan lang po yung nakapagtataka dyan, mga kababayan, na dinawit nila tong dalawang to. Nako, para naman ipakita nila na hindi lang lahat ng nasa listahan nito ay member ng BBM administration. Di ika nga, di ba? Ang galing nila, ano? Mga kawatan na to. Pero alam nyo naman, Senator Villanueva at Senator Jinggoy Estrada, hindi ho naman kami naniniwala dyan sa mga paratang nila. Ginagawa lang nila yan, sinabit lang kayo kasi kayo yung nag-against dito nung gusto nilang impeach si VP Sara Duterte. Pero pampalubag loob naman sa inyo, mahal na senators, ayaan nyo na ho muna yan mga diskarte nila. Ito nga, tingnan nyo nga itong si Tatay Digong natin na kung saan nagsakripisyo, na kinulong nila, na kinidnap nila at nilagay dun sa dahig. Kayo, wala pa naman yan sa kalingkingan ni Tatay Digong Duterte na kung saan nakakulong na ngayon. Wag ho kayong mag-alala, makakaraos din ho tayo dyan. Alam naman ng taong bayan na hindi kayo nadinawit lang kayo dito. Ang talagang dapat makulong dito, itong mga nasasakdal na katulad nila Saldico, at wala pa dyan sa listahan na yan pala. O nga pala, itong si Martin Luther Romualdez, yung magnanakaw talaga, yung pinsan ni BBM Marcos, itong pangulo natin na kung saan siyang mastermind talaga sa mga utak ng mga flood scam na to. Kung hindi umupo ito sa kinaupuan niya, mga kababayan, hindi mangyayari itong mga flood scam na yan, yung mga ghost project na yan. Dahil supposed to be, binabantayan niya yung mga kanyang ahensya na kung saan, mantakin nyo, pwede niya namang araw-araw magmi-meeting sila, di ba, bago mag-umpisa ang kanilang trabaho, may meeting ho yan. At posible naman hindi na pag-uusapan yung mga project niyan. Palibhasa dito, pinipikit lang nila yung kanilang mga mata kasi na-involve dito yung mga kanilang kaalyado. O ayan na po, mga kabayan, panonoorin na ho natin yung susunod na video, pero bago ho yan, wag muna natin kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Yeah. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211 and 212 of the revised penal code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080. Nako po. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she
has a budget allocated for infrastructure project. Alam nyo mga kababayan, itong pagkadawit dito nila Jinggoy at ni Senator Villanueva, isa lang pamumulitika mga kababayan. Dahil itong BBM administration, halos lahat po sila dito ay involved. Pinapakita lang nila ho yan na may involved naman ng iba na hindi galing sa administrasyon nila para makita naman na hindi ganun kagarapal yung kanilang mga pangungurap. Tignan nyo naman ito pagmumukha na ito mga kababayan, no? Kung mapagkakatiwalaan ninyo. Sino ho ba ang nagtalaga sa kanya? Di ba itong si BBM? For sure na itong si Yoyoy Villame, nagsisinungaling to mga kababayan. Pero kung hindi to si Bongbong Marcos yung nagtalaga dito, maniniwala pa ako na talagang may mga kasalanan tong yung mga tawang senator na to. Kasi dito, ang main involved dito, ang alam naman ng taong bayan, ba't wala dyan sila Martin Romualdez, di ba? Which is bias talaga. Ano bang meron ka Romualdez na wala sila? Ba't hindi ka pa ninadala dito? Sobrang baby ka dito kay Polboron Bongbong Marcos. Grabe na talaga yung panggigipit mo, BBM. Diyos ko po. Eto ngayon, si Saldico, nilaglag nyo na. Kayo naman yung magkakakutsaba dito. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30% and is higher than the kickback from other projects which is only at 10%. From here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list of projects based on the budget that the proponent has. The list is then Ricardo Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. If the list was forwarded to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP-NET. On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the House General Appropriations Bill called HGAB or bicameral insertions wherein it would be reflected in the General Appropriations Act known as GAA. Once the projects were reflected in the NET or GAA, Rivera will make a summary of the projects, while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would then implement the project. This would trigger the payment or obligations or SOP to the proponent. An advance payment of 10% of the budget allocation when the net is released, while the remaining 15% would be paid off to the proponent when the GAA is passed. If the insertions were included in the GAA, the whole 25% SOP is given to the proponent. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. Their testimonies and affidavits named above-mentioned government officials or former government officials as primarily involved with these violations. Kasintabi lang po mga kababayan, sa pagpasensyaan nyo na lang ho itong sinungaling na to, na kung saan titignan na lang ho natin kung anong kahinatnan tong pagkakaso nila dito. Okay lang po kung may makulong, basta lang po importante mga kababayan ang yung katotohanan. Ito lalong-lalo na kung nandito sana talaga itong si Martin Romualdez na isa talaga dito na nadawit dito. Ang gusto ko lang talaga po masama po lang siya talaga dito para talagang makita naman natin kung na hindi sila bias, di ba? Yun lang naman ang main concern natin dito, yung ibigay yung justice dito sa mga mamamayan nating mga Pilipino. With this filing,
we remain true to our commitment to the Filipino people. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and does not pay. We will continue to investigate, follow the evidence, pursue charges to the very last man involved. Justice will not be delayed this time. This is our promise to our countrymen. Thank you and good morning. O mga kababayan, hanggang dito na lang ho muna tayo. Pasensya na ho kayo, talagang ang gulo-gulo dito sa bansa natin. Talaga tong corruption dito is talamak talaga. Sana na lang po may makulong na po dito at sana naman po talagang ilabas na nila lahat yung mga pera natin para naman po mapakilabangan na po natin yung mga pinagnanakaw nila at magawa na rin yung mga proyekto na hindi nila nagawa. Eto mga kababayan, hanggang dito na lang ho tayo. Huwag niyong kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Mabuhay po kayo. News that matters. God bless.